na bahay ang sumalubong kay Nick sa pag-uwi niya galing sa bar. Pagkagaling niya kanina sa apartment ng kaibigan ni Mara ay nagtungo siya sa bar para uminom. Kakauwi niya lang din ngayon. Dati-rati, merong asawa na sumasalubong sa kanya sa pag-uwi niya ng bahay. Kahit nagabihin pa siya sa pag-uwi, galing sa trabaho. Asawa na nag-aabang sa pagdating niya sa bahay. Asawa na agad kukunin ang dala niyang attache case. Huhubarin ng suot niyang coat. Asawa na tatanggalin ng mga suot niyang sapatos, pati na ang medyas. Asawa na palaging mainihahandang dinner para sa kanya. Asawa na palaging nakangiti kahit pa nasasaktan na niya. Ipinikit ni Nick ang mga mata. Saan mang sulok ng bahay mapadako ang paningin niya. Mukha ni Mara ang nakikita niya. Ang magandang mukha ng asawa at masayang ngiti sa mga labi. Ang pagiging hands-on na asawa at ina kay Baby Santino. Nasasaktan din naman siya. Alam niyang kasalanan niya. Pero nangyari na. Ang dapat na lang niyang gawin ay panindigan ang ginawa niya. Sana balang araw mapatawa din siya ni Mara. Muli siyang dumilat at papikit-pikit ang mga mata niya habang naglalakad palapit sa sofa. Dala ng kalasingan. Ngunit napakurap-kurap siya ng mata nang makita niyang babaeng nakatalikod sa gawin niya na nakahiga sa mahabang upuan. Mara, mahinang bigkas niya. Naglakad siya papalapit sa sofa at agad na niyakap ang babaeng nakatagilid ng higa. Nagising naman ito nang yakapin niya at binanggit ang pangalan niya. Nick, mabuti naman at umuwi ka na, honey. Nakangiting sambit nito sa kanya. Mara, tila wala sa sariling sambit ni Nick. Kaya naman nagulat siya nang sinampal siya ng kaharap dahilan para ipilig-pilig niya ang ulo. Imbis kasi na si Celine ay si Marang nakikita niya. Mara, ulit ng kaharap niya sa binigkas niyang pangalan. Bulag ka ba, Nick? Ako to, si Celine. Pero bakit ang pangalan ng inutil mong ex-wife ang binabanggit mo? Inis na bulyaw sa kanya ni Celine. Napapikit naman ng mga mata si Nick at napamura sa isipan niya. Bigla tuloy siyang natauhan na hindi palang asawa niyang kaharap niya, kung hindi si Celine. Sa kakaisip niya kay Mara ay naging okupado nitong isipan niya. Kaya kahit na si Celine ang nasa harapan niya ngayon, ay si Marang nakikita niya. Hindi naman kasi niya akalain na pupunta rito sa bahay niyang babae. Narinig niya ang mahinang hikbi ng babae kaya napadilat siya ng mga mata. Ang tanga naman kasi niya at napagkamalan niya pa itong si Mara. Ayaw niya nakikita itong umiiyak lalo pat buntis ito sa anak niya. Honey, look, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ani at muling niyakap ang babae. Pero itinulak lang siya nito kaya napabitaw siya. Saan ka ba galing, Nick, ha? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Ring ng ring naman ang cellphone mo. Sabihin mo nga sa akin, Nick, nakikipagkita ka pa ba kay Mara? Galit na paratang sa kanya ni Celine. Celine, please. I'm tired. Kaya pwede bang wag na nating pag-usapan yan? Mahina akong sagot niya at naupo sa tabi nito sa sofa. Siguraduhin mo lang, Nick, na sa akin ang alas mo kaya umayos ka. Mariing wika ni Celine sabay tayo nito at tinalikuran siya. Hey Celine, wait, saan ka pupunta? Sigaw niya ngunit hindi siya nito pinansin at dire-diretso itong lumabas ng bahay. Narinig na lang ni Nick ang ugong ng sasakyan palayo kaya hindi na niya hinabol pang babae. Ipinikit niya ang mga mata at maya-maya lang ay muli niya itong idinilat. Tumayo siya at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nanunuyo ang lalamunan niya at nakaramdam siya ng uhaw. Nakita niya sa dining table ang nakahandang pagkain. Si Nanay Roda na lang ang kasama niya dito sa bahay kaya malamang ito ang nagluto ng mga pagkain. Nakaramdam siya ng gutom pero wala siyang ganang kumain. Pati rito sa dining area, mukhang ni Mara ang nakikita niya. Kinabukasan nagising si Mara sa mabahong amoy na nalalanghap niya. Pagdilat niya ng mga matay, hindi niya nakita sa higaan si Lyra kaya napabalikos siya ng bangon. Agad siyang napatingin sa cellphone niya at nakitang maaga pa pala, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ang akala niya ay late na siya nang makita niya na wala na si Lyra sa tabi nila ni Baby Santino. Sakto rin naman na narinig niyang tumunog ang alarm niya. Mabuti na lang at hindi nagising si Baby Santino sa naging kilos niya. Inayos niya ang pagkakahiga ng anak at pinalibutan niya ng mga unan ang gilid nito. Patayo na sana siya nang makaramdam siya ng pagkahilo kaya muli siyang napaupo sa kama. Napahawak si Mara sa sentido niya at bahagyang hinilot-hilot ito.
Ito na naman yung pakiramdam niya na kapareho ng kahapon. Maya-maya pa'y tumayo na siya at kailangan na niyang maghanda para mamaya sa pagpasok niya sa trabaho. Nakakahiya naman kay Lyra na una pa itong nagising sa kanya. Paglabas niya sa kwarto ay nakita niyang nakatalikod si Lyra at nakaharap sa niluluto nito. Bigla siyang napatakip sa ilong niya, ayaw niya sa amoy na nalalanghap niya. Parang mas lalong lumala ata ngayon ang pakaramdam niya. Parang bumabaliktad ang sikmura niya na para bang hinahalo kayo na hindi niya maintindihan. Lalo nang maamoy niyang ginisang sibuyas ni Lyra. Napasapu si Mara sa bibig niya na makaramdam siya ng pagsusuka. Sapu-sapong bibig na napatakbo siya sa kinaroonan ng banyo. Hindi na niya napigilan at napaluhod siya sa tiles, kasabay ng pagsusuka niya sa toilet bowl. Ilang beses pa siyang dumuwal sa bowl, ngunit wala namang ibang lumalabas sa bibig niya kung hindi puro laway lang. Mapait na laway ang sinusuka niya. Dahil wala naman siyang pagkain na isinusuka, na sa ganong ayos siya nang pumasok si Lyra sa loob ng banyo. Nakita siyang nakasalampak sa malamig na tiles. Gulugulong buhok niya at pawis na pawis ang mukha niya. Besh, ano nangyayari sa'yo? Masama pa bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Lyra sa kanya, tinagod-hagod ang likod niya. Dahan-dahan siyang tumayo, kaya naman inalalayan siya ng kaibigan niya. Kumapit naman siya sa braso ni Lyra dahil pakiramdam niya, nangihinat nangangatog ang mga tuhod niya dala ng pagsusuka. Lumapit siya sa sink at nagmumog ng tubig at naghilamos ng muka. Besh, ayos ka lang ba? Ang putla mo oh. Puna ni Lyra sa kanya. Napatingin naman siya sa salamin nang marinig ang sinabi ng kaibigan. At napansin nga niyang pamumutla niya. Huminga na muna siya ng malalim bago sumagot sa kaibigan. Ayos lang ako, Besh. Matamlay ang boses na sagot niya. Sabay silang lumabas ni Lyra sa banyo at sabay rin silang napatingin sa pinto. Nang makarinig sila ng mga katok, doon narinig nila ang boses ni Aling Simang. Tinungo ni Lyra ang pinto para buksan yun, samantalang siya. Muli na namang napatakip sa bibig niya. Naduduwal na naman siya, kaya muli siyang napatakbo patungo sa lababo at doon dumuwal habang nakatakip ang daliri niya sa ilong niya. Paulit-ulit niyang pagduduwal kahit walang lumalabas. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Usal ni Mara sa sarili habang pinupunasan niya ang sarili. Hindi kaya may sakit na siya? Huwag naman sana. Buntis ka ba anak? Tanong ni Aling Simang pagkalingon niya paharap. Nakatakip pa ang kamay niya sa ilong niya dahil nalalanghapan niyang ginisang sibuyas kahit pa. Tapos nang magluto si Lyra. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ni Aling Simang, kaya naman nagtinginan sila ng kaibigan niya. Malungkot siyang ngumiti saka umiling-iling. Hindi po, Nay. Hindi po ako buntis dahil wala po akong kakayahan na magbuntis. Baog ho ako, malungkot na wika niya. Parang may bigig sa lalamunan niya nang sabihin yon sa matanda. Ngunit hindi niya ito nakitaan ng anumang reaksyon. Bagkus tinitigan siya nito ng mabuti, lalo na sa may bandang leeg niya. Doon nagtagal ang mga titig ng matanda. Buntis ka anak, sigurado ako. Nito na tila ba siguradong sigurado sa sinabi. Talaga ho, Nay? Sigurado po ba kayo? Ani Lyra na tulad niya ay halata ang gulat sa muka. Sa edad kong ito at karanasan sa buhay may asawa at anak, hindi ako maaaring magkamali. Anang matanda. Nagsusuka ka tapos walang lumalabas sa bibig mo kung hindi laway lang. Tama ba? Dagdag pa nito. Kaya napatango si Mara. Napansin din kitang nagtatakip ng ilong. May naaamoy ka na ayaw mong maamoy. Tama pa rin ako, hindi ba? Dagdag sambit ulit ni Nay Simang. At muling napatango naman si Mara dahil tama ito. Ayaw niya ang amoy ng sibuyas kanina na nalalanghap niya. Samantalang dati bangong-bango siya sa amoy nito, lalo na kapag nagigisa. Ngayon halos ayaw niyang amuyin. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Mara. Kung buntis siya, paano nangyari yon? Gayong baog siya. Pero malaking parte sa puso niyang nagsasabi na sana nga ay totoo. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Mara. Kung buntis siya, paano nangyari yon? Gayong baog siya. At walang kakayahan na magbuntis. Pero may malaking parte sa puso niya nagsasabing sana nga'y buntis siya, na sana nga ay totoo. Iniling-iling ni Mara ang ulo niya, ayaw niyang umasa dahil sa huli, siya ang higit na masasaktan. Imposible dahil ang doktor mismo nagsabi na baog siya. Pero paano kung nagkamali lang pala ito noon? At paano niya ipapaliwanag tong mga nararamdaman niyang kakaiba sa katawan niya?
Gulong-gulo niyang tanong sa isip. Besh, sandali lang ha, babalik ako agad. Wika ni Lyra at nagmamadaling lumabas ng bahay. Nagtatakang sinundan naman niya ng tingin ng kaibigan habang nagmamadali itong umalis. Napaupo naman siya sa upuan dahil tila nanghihina pa siya dala ng sunod-sunod niyang pagsusuka kanina. Alam mo anak, sigurado talaga ako na buntis ka. Malakas ang kutob ko. Yung pagduduwal mo at pagiging maselan mo sa amoy, isa lang ang ibig sabihin niyan. Buntis ka. Sambit ulit ni Nanay Simang. Gusto ko, Nay. Gustong-gusto ko at pangarap ko ang magkaroon ng sariling anak. Pero paano mangyayari yon kung ang sabi ng doktor na tumingin sa akin ay baog ako? Ani at malungkot na tumingin sa matanda. Ngumiti naman si Nay Simang sa kanya tinawakan ng kamay niya. Alam mo anak, kahit naman doktor ay nagkakamali din. Bakit hindi mo subukang magpa-check up ngayon sa ibang doktor para makumpirma mo talagang totoo? Suwestyon ng matanda. Pero anak, matanong ko lang, kaninong anak itong si Baby Santino? Kung sinasabi mong hindi ka magkakaanak. Kuryosong tanong nito sa kanya. Inampun lang po namin si Baby Santino, Nay. Akala ko magiging sapat na siya para sa asawa ko pero hindi pa pala. Hindi pa sapat dahil nagawa pa nitong maghanap ng... Nabitin sa ere ang pagsasalita ni Mara nang biglang dumating si Lyra. Besh, subukan mo mag-PT, dali! Anitot nilapag sa harap niyang 3 plastic ng bagong biling pregnancy test kit. Nalolokang tinignan niyang kaibigan na tila kiti-kiti sa harap niya. So ito palang dahilan ng pagmamadali nitong umalis kanina, kahit pa nakasuot lang ito ng pantulog kanina. Halatang tulad niya excited na rin ito. Salamat Besh, ani at dinampot ang isang PT pero pinilian siya ni Lyra. Besh, bakit isa lang? 3 to oh, kaya subukan mo lahat. Anito't nilagay sa palad niyang 2 pang pregnancy test kit. Umihi muna si Mara at kumuha ng sample. Sunod naman ay pumasok din si Lyra sa loob ng banyo. Halatang excited din ang kaibigan niya. Samantalang siya ilang beses na huminga ng malalim. Nanginginig pati ang mga kamay niya sa sobrang kaba. Pare-parehong nakalapag sa flat area sa gilid ng sink ng banyong 3 PT at pinatakan niyo ni Mara ng ihi niya. Halos hindi na makahinga si Mara pagkatapos niyang patakan ng kanyang ihi ang 3 pregnancy test. Hindi niya maalis ang mga mata na nakatingin sa PT habang tumatakbong kulay pulang linya nito. Kung totoo mang buntis siya ay siya na sigurong pinakamasayang babae ngayon. Oh my God! Positive besh! 2 red lines! Namimilog ang mga mata at labi ng sambit ni Lyra sa kanyang tabi. Samantalang si Mara biglang naluha sa kanyang nasaksihan. Tila hindi siya makapaniwala na nakikita. 3 PT at lahat sila iisa ang resulta. Lahat ay may guhit na 2 linyang kulay pula. I'm not a barren. Hindi ako buog. Buntis ako't magkakaanak. Humihikbing sambit ni Mara. Sobrang nababalot ng saya ang puso niya. Ang pinapangarap niya at hinihiling sa itaas ay nagkatotoo. Beshi! Niyakap siya ni Lyra ng mahigpit. Pati ang kaibigan niya ay naiiyak na rin sa tuwa ng mga sandaling iyon. Kung masaya ito'y mas sobrang sayang nadarama niya. Nagdesisyon siya at sinabi niya kay Lyra na bukas ay pupunta siya sa OB. Susubukan niya magpaalam bukas sa trabaho niya. Siguro naman papayagan siyang umabsent kahit na 1 araw lang. Besh, sigurado ka bang kaya mo pumasok ngayon sa trabaho? Nag-aalalang tanong ni Lyra. Oo naman Beshi, kaya ko at mas kakayanin ko lalo na ngayon. Kakayanin ko para kay Baby Santino at para dito sa magiging anak ko. Masaya at buong tapang niyang wika sa kaibigan. Lalo pa ngayon na may dahilan na siya para mas lalong lumaban at magpursigi sa buhay. Makalipas ang 1 araw, matapos na malaman ni Mara na buntis siya, sa tulong ng pregnancy test ay nagdesisyon siya na pumunta sa doktor para mas makumpirma niya ito. Mabuti na lang din at pinayagan siyang umabsent ngayong araw. Siya lang ang mag-isang nagpunta sa isang OB-GYN clinic na malapit lang naman sa tinitirhan nila. Hindi na niya inabala pa si Lyra at may trabaho rin na kaibigan niya. Kinakabahan na kinikiskis ni Marang 2 palad na namamawis na. Excited at kabadong nararamdaman niya at hindi maalis sa kanyang mag-isip ng kung ano-ano. Halos hindi siya mapakali sa inupuan habang hinihintay ang tawag ng doktora. Kanina pagdating niya kaagad naman siyang inasikaso ng nurse at kinuhanan ng vital signs. Pati na ng urine sample na gagamitin para sa pregnancy test niya. At ngayon ay hinihintay na lang niyang tatawagin ang kanyang pangalan. Miss D. Alonzo, tawag ng nurse sa pangalan niya
Agad siyang tumayo at ngumiti dito. Kakaunti lang naman ang pila ng mga mommy na buntis kaya hindi naman siya natagalan sa paghihintay. Halina po kayo sa loob ma'am at hinihintay na po kayo ni Doc. Magalang na wika ng nurse at pinapasok siya sa loob ng clinic. Good morning Doc, bati niya sa doktora. Tumingin ito sa kanya't ngumiti. Sa tingin niya bata pang babaeng doktor at mukhang hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Good morning to Miss De Alonzo. Please have a seat. Nakangiting wika ng doktora. Pinaupo siya dito sa katapat na upuan. So how are you? Malambing na tanong ng doktor kay Mara na nakangiti pa rin. Maganda ang doktor at maamong muka. Mukha ring mabait ito. I'm fine, Doc. Tugon ni Mara. Miss De Alonso, ito bang mga tanong ko'y nararanasan mo paminsan-minsan? Tulad ng madalas ka bang nakakaramdam ng pagsusuka? Lalo na every morning. Nahihilo ka rin bang madalas? Tanong ng doktor at tumitig sa mga mata niya. Yes po, Doc. Actually, yung nahihilo'y palagi ko siyang nararanasan. Minsan rin sumasakit ang ulo ko pero hindi naman nagtatagal. And lately lang din nung maging maselan ako sa pagkain pati na sa pang-amoy. Ilang beses na rin ako nagsusuka lalo na tuwing umaga. Pero wala naman pong lumalabas na kahit na mapait na laway lang. Aniya ni Mara sa doktora. Oh, I see. Sambit ng doktora nang ngumiti at tinignan itong muling hawak na papers. Based on the test taken earlier, it's positive, Miss De Alonso. You're pregnant, the doctor said while smiling at her. Talaga, Doc? I'm really pregnant? Naluluhang tanong niya at hindi na rin siya makapaniwala kahit pa nakailang test na siya ng pregnancy test. Yes, dear, I'm very sure. But if you want to make sure, you can undergo for ultrasound. In that case, mas makakasigurado talaga tayo at mas mapapanatag ka. Anang doktora, mabilis naman siyang tumango at pumayag sa suhestyon nito magpa-ultrasound siya. Pinahiga siya ng doktora sa hospital bed at pinahubad sa kanyang suot niyang underwear. Mabuti na lang at dress ang suot niya kaya hindi na siya nahirapan pa. Transvaginal ultrasound itong gagawin ko sa'yo para mas makita natin si baby. Wika ng doktor at nilagyan niya ito ng lubricant, ang kanyang pagkababae pati ng aparatong gagamitin sa kanya. Napakislot pa siya nang maramdaman ng lamig ng lube na ipinahid sa kanya. Eyes on the screen, mommy. Anong doktor at saka nito binuksan ng monitor sa kanyang harapan. Unti-unti namang naramdaman niya ang pagpasok ng aparato sa kanyang pagkababae. You see this, mommy? Anong doktora tinuro sa kanyang maliit na bilog sa screen. That is your baby. You are really pregnant. Congratulations, mommy. Masayang sabi ng doktor. Hindi naman na magawang magsalita pa ni Mara sa sobrang saya niya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang hindi maaalis ang mga tingin niya sa kanyang baby sa monitor ng screen. Totoo talagang buntis siya. Sobrang nag-uumapaw sa saya ang puso niya. Tila hanggang ngayon nananaginip lamang siya at hindi makapaniwala sa kanya natuklasan. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful blessing. This is the best gift I've ever received. Pasasalamat niya sa itaas habang nakapikit ang kanyang mga matang may luha. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siya kasaya ngayon. Bastang alam niya lang walang pagsidla ng saya ng kanyang nadarama ng mga sandaling ito. Matapos niyang kunin ang reseta ng kanyang OB at ang mga ultrasound pictures ng kanyang anak ay lumabas na siya ng OB-GYN clinic at nagpunta sa drugstore para bilhin ng mga vitamins para sa kanyang pagbubuntis. Don't worry baby, kahit ikaw lang at ang Kuya Santino mong kasama ko ay sapat na. Sayang lang at iniwan na tayo ng daddy mo. And I'm sorry baby dahil wala akong planong ipaalam ka pa sa kanya. Pero huwag kang mag-alala anak, dahil sisiguraduhin kong pakakamahalin ko kayo. Bubusugin ko kayo ng pagmamahal. Sambit ni Mara at hinahaplos ang impis pa niyang puso na kinakausap ang batang nasa sinapupunan niya. Hindi nila kailangan sinik sa buhay nilang mag-iina. Masayang masaya siya habang naglalakad papuntang sakayan ng jeep. Malapit lang naman ito mula sa klinik at hindi pa naman gaanong mainit kaya ayos lang. Habang naghihintay ng masasakyan na pampasaherong jeep ay isang magarang kotseng huminto sa tapat ni Mara. Mukhang natatandaan niya ang sasakyan na ito dahil sa plate number na nakikita niya. At bakit naman kaya ito huminto sa mismong tapat pa niya? Ano naman ang kailangan nito? Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas ang sakay noon. Tama ngang kutob niya. Si Henry ang sakay ng kotse. Nakapang-office attire pang lalaki at nakasuot ng mamahaling shades. Umikot mula sa kabila at lumapit sa kanya. Hi, nakangiting bati sa kanya ni Henry. Sabay tanggal ng suot nitong sunglasses. Hi, tugon naman niya sa lalaki tipid ng ngumiti.
Napansin ni Mara na matamang nakatitig sa kanya si Henry, kaya naman naisipan niyang tanungin ng lalaki. May kailangan ka ba? Tanong ni Mara kay Henry. Naiilang kasi siya sa mga tingin nito. Napansin naman niyang napakamot muna to sa dulo ng kilay ang lalaki bago to nagsalita. Actually, pauwi na rin ako. Kagagaling ko lang kasi sa isang meeting sa labas and nagkataon naman na nakita kita dito. Wika ni Henry. Ikaw, saan ka pala galing? Pauwi ka na rin ba? Pwede kang sumabay sa akin, hatid na kita. Pagmamagandang loob na alok sa kanya ni Henry. Biglang pumasok sa utak ni Mara kung sinong kaharap niya. Malapit na kaibigan to ni Nick, best friend pa. Kaya naman hindi nito dapat na malaman kung saan siya nanggaling. Dyan lang. May binili lang ako. Pauwi na rin naman ako. Aniya sa lalaki. Buti na lang at hindi siya pumiyok sa pagsasalita. Walang dapat na makaalam sa sekreto niya. Lalong-lalo na si Nick at hindi rin dapat malaman to ni Henry. Dahil tsak siyang makakarating to kay Nikolai. Kaya kailangan niya magdoble ingat. So, ano na, tara. Nito. Naku, huwag ka na mag-abala. Malapit lang naman ditong tinitirhan namin. Pagtanggi niya sa alok ni Henry. Ngunit sadyang mapilit ang lalaki at ayaw siyang tantanan kaya naman pinagbigyan na lamang niya itong ihatid siya. Tahimik lamang si Mara habang nasa biyahe. Binaling niyang kanyang tingin sa bintana. Mabuti na lang at mukhang nararamdaman din naman yon ni Henry kaya tahimik lang din ito. Ilang saglit lang naman at nakarating na sila sa tapat ng apartment na tinitirhan ni Lyra. Pagkahinto ng sasakyan ay mabilis na bumaba si Henry at akmang bubuksan na sana si Mara ng pinto ng kotse ng unahan tong buksan ni Henry. Inalalayan pa siya ng binata sa paglabas kahit pa kaya naman niyang mag-isa. Binalingan ni Mara si Henry para magpasalamat sa paghatid nito sa kanya. Thank you sa paghatid mo sa akin, Henry. Nakangiting pasasalamat niya. Pasok na ako. Salamat ulit. Muling sambit ni Mara. Tumango naman ang binata bilang tugon. Walang anuman, alis na rin ako. Paalam rin ito na nakangiti. Tumango siya kaya tumalikod naman na agad si Henry at muling sumakay sa driver's seat ng sasakyan at pinaandar ito paalis. Isasarado na sana ni Marang gate ng apartment na may humintong sasakyan sa mismong tapat nito. Napakunot naman ang noon niya nang makilala kung kanino to. Walang iba kundi ang manloloko niyang asawa. Ano na naman kayang ginagawa ng lalaking ito dito? Aniya sa isipan, dali-dali niyang sinara ang gate pero naabutan siya ni Nick at hinawakan ng kamay niya. Mara, sandali. Nito, galit na tinignan niyang kamay nitong nakahawak sa braso niya at winakli ito. Para pala kay Baby Santino, wika nito tinabot sa kanyang mga dala nitong paper bag na hawak ng isang kamay. Sandali ang tinapunan ng tingin ni Mara pero wala siyang planong tanggapin pa yun. Hindi yan kailangan ng anak ko, kaya makakaalis ka na. Madiing salita niya kay Nick na walang emosyon. Si Henry, magkasama kayo? Nakita ko, mahinang wika ni Nick na klarong-klaro sa pandinig niya. Nagsalubong ang kilay na tinitigan niya si Nick. Ibig sabihin nakita nitong hinatid siya ng kaibigan nitong si Henry. Pero wala na itong pakialam pa doon kaya matapang niya itong sinagot. It's none of your business. Singhal niya sa dating asawa. Mara, please. Hindi natuloy ni Nick ang sasabihin na biglang may sumigaw na pangalan niya. Nick! Tanaw ni Mara sa silid na madilim ang mukha at kuyumang kamao habang papalapit sa kinaroroonan nila ni Nick. Mukhang sasabak sa gerang mukha nito na hindi na maipinta. Hoy! Ikaw na babae ka! Hindi ka pa rin ba makamove on kay Nick at pinupunta mo pa siya dito sa bahay mo? Galit na sigaw nito. Mabuti na lamang at walang gaanong taong dumaraan. Kung hindi nakakahiya tong bunganga ng kabit ng matapang. Alam mo, Celine, ikaw na nga itong kabit, ikaw pang matapang. Buwelta ni Mara, pero sa mahinahong boses. Walang saysay kung papatol sa malanding ito. Tigilan mo na si Nick, dahil hindi na ikaw ang mahal niya, kaya huwag ka na mangharap pa na babalikan ka pa niya. Gigil na wika ni Celine kay Mara. Napangisi naman si Mara, dahil sa pinagsasabi ng Gaga. Huwag mong sabihin sa akin yan, Celine. Sabihin mo yan dyan kay Nick, dahil baka siyang hindi makamove on sa akin, kaya panay ang punta niya dito. Mapang-asar niyang turan sa babae na mas lalong nanggigigil nang marinig ang sinabi niya. Hayop ka! Akmang susugurin siya ni Celine ng harangan to ni Nick at tinawakan sa dalawang kamay. Tumigil ka na, Celine. Let's go. Umuwi na tayo. Mataas na boses ni Nick sa babae sa kahinila ito at ipinasok sa loob ng sasakyan. Pero bago yun nilingon pa siya ng bruhat inikutan ng mata. Mabilis na pinaharurot ni Nick ang sasakyan palayo kaya naman tuluyan na niyang isinarado ang gate.
Pasalamat lang ang bruhang babaeng yun at buntis siya. Dahil kung hindi, pinaulanan na naman niya ito ng sampal at sisiguraduhin niyang manghihiram ito ng mukha sa aso. Pero ngayon, hindi niya itatay ang kalagayan niya. Poprotektahan niya ng higit sa lahat ang batang nasa sinapupunan niya. Ano kayang mangyayari ngayong buntis si Mara? Malaman kaya ito ni Nick? Anong mangyayari sa buhay ni Nick ngayong wala na sa kanya si Mara? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.